anak ng Diyos, meron ka ng power. Ephesians 3:19-20. Isa-isa. 3:19. Sabi ko dyan. Yan. And to know the... May you experience. Ano nakalagay dyan po? May you And experience. to know... May May you experience. experience the love of Christ, though It is too great. you too, great understanding fully. Then you will be made complete with all the fullness of life and power that comes from God. So, all the powers that you have, tandaan niyo po, all the powers that you have, it comes from God. Verse 20. Now, all glory to God. Okay. All glory to God. Ipinibigay natin ang glory kay God, who is able, na may kakayanan, through the mighty Power. at work within us, to accomplish infinitely more than we ask, We might might ask, or think. think. Listen, mga anak ng Diyos, kapag nakita ng Diyos na talagang marunong kang magbalik sa Kanya ng power, authority, gusto niyang sabihin sa'yo, higit pa sa iniisip mo, Thank you, higit Lord. pa sa pinaplano mo, higit pa sa inaasahan mo, ang Thank you, Lord. ibibigay ng Diyos sa atin sapagkat natutunan mong magbalik sa Kanya Thank you, ang lahat ng kaluwalhatian Thank you, at Lord. karangalan. Amen. Okay. Ano yung kasunod? Balik ulit. 5:12 of Revelation. Una, power. Pangalawa, 12. Nag-improve. Yan. Ang una po ay power. Ano pangalawa? Basa? Ayan. Ang pangalawa po ay riches. Riches. Yung bang riches na yan, ipinagdadamot ng Diyos. Hindi po. Tingnan ninyo mga anak ng Diyos ha. Please listen carefully. Sana magkaintindihan tayo dito. Ang Diyos po'y hindi tao. Ang Diyos ay hindi kahoy. Ang Diyos ay hindi bato. Ang Diyos ay hindi ginto. Ang Diyos ay Spirit. Espiritu. So kung say Espiritu, ibig sabihin, ang Espiritu ay hindi nahahawakan. Amen? Amen. So ibig sabihin, kung ito pong, anong tawag dito? Kung itong bangal na ito ay dapat buhatin, dahil ang Diyos ay Espiritu, hindi niya ito mahahawakan. Sinong bubuhat dito? So ang tao ay binigyan niya ng power para buhatin yung Banga. banga. So ibig sabihin, sana nagkakaintindihan po tayo. Ang Diyos ay Espiritu. Amen? Amen. Kaya lahat ng mangyayari dito sa lupa ay dapat mangyari sa pamamagitan ng Diyos na nasa tao. Kasi ang Diyos ay dapat pumasok sa katawan ng tao. Nasa katawan niyo ba ang Diyos? Yes, ang katawan niyo ay katawan ng Diyos. Katawan ni Kristo. We are the body of Christ. Right? Tayo ay templo ng Diyos. Diyos. So dahil ang katawang ito, templo ng Diyos, kung mayroong gustong gawin ng Diyos, kung gusto niyang alisin ang lahat ng amag dyan, may gagamitin Tao. Kung gusto niyang hulihin ang lahat ng magnanakaw, ang Diyos pa bang huhuli? Hindi. Ang tao ang huhuli. So, yung riches, gusto ko sabihin sa inyo, hindi, yan po ay talagang sa tao lahat. Lahat ng kayamanan sa langit na dapat magamit dito sa lupa, ito po'y ibinibigay ng Diyos sa tao na pwedeng pagtiwalaan. Na pwedeng ang Diyos po'y nagbibigay, naghahanap sa mga tao. Pag marunong ka maghawak ng salapi, marunong ka maghawak ng pera, tandaan nyo, ang pera mo'y padami ng padami ng padami ng padami. Palawak ng palawak ng palawak ng palawak. Kapag alam mo hawakan ang kayamanang ipinagkakatiwala ng ating Panginoon Diyos. This riches was designed by God. Ibinibigay po ito ng Diyos sapagkat alam niya ng lahat ng ito ay karapat, ibinibigay niya sa lahat ng karapat dapat
Proverbs chapter 8, verse 18 to 21. Lapit na. I will just give you these 7 things in Revelation chapter 5, and then after that, the 12 perfect blessings we will study for them. Sabi po ng Proverbs 18, 8:18, I have riches and honor, as well as enduring wealth and justice. 19. Sunod-sunod. My gifts Are better than gold, even the purest gold. My wages better than sterling silver. I walk in righteousness in paths of justice. Ang sabi, those who love me will inherit Pag nag-6. wealth or riches, and I will fill their treasuries.